Lubog pa rin sa baha ang ilang barangay sa Tuguegarao City matapos tumaas ang level ng tubig sa Cagayan River. Higit 5,000 pamilya ang apektado. At para sa update live mula sa Tuguegarao City sa Cagayan, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, kamusta ba yung mga binahang residente dyan? Nako Nikki, maraming barangay pa nga rin dito sa Tuguegarao City ang lubog pa rin sa tubig. Dulot nga ng Super Typhoon Uwan, pero lumalabas na marami sa mga residente ang ayaw pa rin lumikas o umalis ng kanilang mga bahay kahit pangalawang araw na rin silang hindi nakakalabas ng kanilang mga tirahan. Mula kasi sa 49 na barangay sa Tuguegarao City, 44 ang nalubog sa tubig. Yan ay matapos tumaas ang level ng Cagayan River dahil sa Super Typhoon Uwan. Dito kasi dumaraan lahat ng ulang binabagsak sa ibang mga probinsya gaya ng Isabela, Nueva Vizcaya at Quirino. Sa tala ng Tuguegarao LGU, aabot sa mahigit 5,000 pamilya ang nabaha. Yun nga lang, lampas 1,000 lang na pamilya ang piniling lumikas. Marami sa mga nananatili sa bahay may pangalawa hanggang pangatlong palapag naman daw. Sa kabila nito, unti-unti naman nang bumababa ang level ng tubig sa ilog base sa Bunton Bridge. Yan ay kahit 3 gates pa rin ng Magat Dam ang nakabukas. Sa ngayon, nasa 11.1 meters na lamang ang tubig sa ilalim ng tulay. Mataas pa rin yan sa 9 meters critical level. Pero pinapayagan ng dumaan dito ang mga sasakyan. Tanging bawal lamang muna ay yung mga truck at bus o yung lalampas sa 15 tonelada ang bigat. Nikki, sa ngayon nakikita nyo sa likod ko, no, itong mga kulay berde na mga food supplies or relief packs na nakahanda na rin in-distribute para sa second wave ng mga nagsilikas na residente at inaasahan na probably tomorrow or this afternoon baka magsagawa na rin sila ng massive mga donasyon o itong mga relief goods nga, no, sa lahat ng mga naapektuhan mapa nagpunta man sa evacuation center o yung mga nananatili sa kanilang mga tirahan. Naka-standby din dito sa pinaka-command center ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard sakaling may mga tatawag at hihingi ng tulong para nga magpa-rescue o maisipan na talagang lumabas ng kanilang mga tirahan. Hindi kasi pinipilit yung mga nananatili sa kanilang mga tirahan pero maya't maya naman or merong mga certain number of hours na chine-check sila ng Philippine Coast Guard at ng PNP Maritime para masiguro na maayos ang kanilang kondisyon at kalagayan doon sa mga nilubog na barangay. Nikki. Yan ang Express Report ni Mon Gualvez mula sa Cagayan. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.